Doon ho ba sa mga nando sa komite na ito, meron ho ba dong mga isinasangkot sa flood control scandal? Ako'y nagtatanong lang ha. Doon ho ba sa mga nandidiyam po at nanguna sa pagdinig na ito, meron ba diyang mga nasasangkot sa overpricing ng mga proyekto ng DPWH sa kanilang mga distrito? Kasi kung meron, ang sa akin lang naman, kung meron po, sana hindi sila lumahok. Kasi nga baka isipin ng iba, kaya kasama doon sa naglibing ng impeachment, gusto mong magkaroon ka ng pogi points. Nang hindi ka na habulin. Luistro, ito talaga, oh. Pati kami pinagbumubula mo, masyado naman halata. Kahit na rekomendasyon nyo, i-dismiss o ituloy, talo pa rin. Pag ang rekomendasyon i-dismiss, talagang di-dismiss. Kasi nga, nagdadrama lang tayo lahat dyan. Paliwanag ni Aling Clara, wala naman naniniwala. Minsan, naawa ako sa kanya. Kadalasan. Kasi, pilit niyang ipagtatanggol ang hindi pwedeng ipagtanggol. Defending the indefensible. Mahirap yun. Kailangan sikmurahin mo lahat. Kahit di ka naniniwala. Madam I'm President. sorry, it's Madam President. Madam President, wow. Thank you so much, Mr. Chair. Nagbumukha mo kung saan po lakad natin, ma'am. Ay, dyan lang naman. Iikot-ikot lang sa loob ng News 5. Oo. Raradyohan ko ba ang ating escort? Nandiyan na ba? Ilang escort ba ang kasama natin ngayon? Tatlo ang ating backup. Ay, kulang yan. Kulang yan. Okay. O sige. Mukhang ikay lalagarin na naman. Ganun ba yun? Oo, parang gano'n na nga dahil si Ruth ay namamasyal na naman. Okay. Oo. O sige. Pero bagay sa'yo. Uy, salamat. Ano ang datingan ba, Madam President? Oo. Para kang committee on ano. Committee on Justice? Hindi, Members wala ng ko Committee on sinasabi. Justice? Ano ba? O sige. Mga kapatid, ano po, sa mga nag-aabang po sa ating mga tampok na balita, maya-maya po lamang ng kaunti. Pero ito nga po, ano pa nga ba at ang ating pong mga pangunahing balita ay ano pa nga ba kung hindi tungkol sa politika na naman. Naman, as always, dahil nga po mga kapatid, kung kayo po'y nakatutok sa mga balita kahapon, malugod na tinatanggap ng palasyo ang naging desisyon ng Committee on Justice dyan po sa Kamara kung saan ibinasura po yung dalawang impeachment complaints laban sa Pangulong Marcos Jr. Ano ang ibig sabihin nito, partner? Ibig sabihin, 1 year pa ulit bago pwedeng so may meron na siyang mag-file? immunity for Yan. 1 year. Oo. Pero gaya po ng aking pong sinasabi, nung una pa man po, ito po ay dead on arrival. Alam mo, talagang iba ka eh. Tila baga ikay may bolang kristal na hawak sa iyong kamay dahil talagang on point. Kung kailan mo sinabing ililibing, doon siya ililibing. Kung kailan paglalamayan, doon pinaglamayan. Tayo ba ay makikipaglibing? Nung dumating po ito, actually dead on arrival. Ngayon, yung lamay po nangyari at napanood po natin kahapon. So kahapon po mga kapatid, ito po ay kinumpirma na po na patay na ang impeachment complaint. Yung sinasabi daw po ng mga posibilidad, kasi gagawa pa ng committee report, ihahain sa plenaryo, pagbobotohan daw muli, baka daw mabago pa yan, imposible na mangyari yan. Alright, at yan mga kapatid, ano ang mangyayari dyan ay cremation na lang. Malamang sa Lunes. Sa Lunes pa yung cremation. O kasi wala nang sesyon ngayon ng plenaryo. Oo nga. Kahapon po nagbotohan sila. Yes. Alright, at ang bumoto ho lamang, wag na ho natin pag-usapan yung unang complaint, yung second complaint ng Makabayan, yung Lisa Masa versus the respondent. Yung po mga kapatid, 7 ang bumoto lamang pabor doon sa sustansya ng reklamo. Yes. Okay. So, yun po yun. Yan bahagi po ng proseso. Sabi nga ng Malacanang, it's the process. 39 ang bumoto ng no. Okay. No, walang substance. Okay. 7 ang bumoto ng yes. Aha. 0 abstain. Okay. Ang So, bumoto lang po ng pabor ay ito hong Makabayan. 3 po Yes. sila dyan. Oo. Grupo po ng mamamayang liberal, si Ma'am Leila de Lima, si Ginoong Shell Jokno, Tama. at saka ito pong si Erice. Last time, nakasama Congressman natin dito. Erice, Oo. at yung pong Pusong Mamon. Pusong Pinoy! Ay, sorry. Ikaw bang ilang araw na natin to eh. Na party list. Oo, Okay. Pusong Pinoy. O sige, yan po ang yan ang naging botohan, pero ano pa nga ho ba, di ba? Bagamat nangangatwiran sila na wala daw pong kumbaga mga alam niyo na yung mga sinasabi na mga pagkiling, etc. You know, it's always a numbers game, right? And ang akin lang dito, ako lang naman yung nagtatanong ha. Ako yung nagtatanong lang. Oo. Doon ho ba sa mga nando sa komite na ito, meron ho ba dong mga isinasangkot
sa flood control scandal? Ako'y nagtatanong lang ha. Doon ho ba sa mga nandidiyam po at nanguna sa pagdinig na ito, meron ba diyang mga nasasangkot sa overpricing ng mga proyekto ng DPWH sa kanilang mga distrito? Kasi kung meron, ang sa akin lang naman, kung meron po, sana hindi sila lumahok. Kasi nga baka isipin ng iba, kaya ka kasama doon sa naglibing ng impeachment, gusto mong magkaroon ka ng pogi points. Nang hindi ka na habulin doon sa sinasabing dapat managot ka rin dito sa usapin po ng pinakamalaking iskandalong ito sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Ako lang naman nagtatanong. At wala rin nga makakasagot niyan, kundi sila din, Your Honor. Hindi ko masasagot ang tanong mo. Sila na lang ang sumagot niyan. Tama. Oo, mas okay kayong sumagot niyan. Tayo, Well, partner, now it's dead. Ang sabi ni Auntie Claire, let's move forward. Move on, ha? Move forward na tayo. Yan ang sabi ni Attorney Ang Claire. tanong lang dito, yun hubang ganun pong uri ng pagbusisi at kabilis ng kanila pong hatol, magiging ganun din po kapag busisi, kasi nga inisa-isa. No? Ano ba substance ito? Hindi. Kapag impeachment, kinakailangan detalyado, yung pagkakasangkot mismo ng opisyal, etc. Yung pong impeachment complaint laban kay VP Sara, di ba? Copy-paste nga lang daw po The same complaints practically. So hintayin natin kung ano ang disposisyon ng Committee on Justice dito sa impeachment complaint naman ng ating Vice President. Ganito rin ba kabilis? Dead on arrival din kaya? Malilibing ba ito? Makikremate din ba yung kay VP Sara? O magkakaroon po ng Lazarus. Lazarus? Yes. Yung pagbangon. Oo, pagbangon. Yung Kasi nga, mabubuhay muli. Oo, last year kasi ito ay, di ba, alam naman natin ang kinahinatnan. Oo. So, forthwith ho ba ang kanila po ditong gagawin po ng pagdinig at ano po ang mode na gagamitin po nila after po sa mga paunang deliberasyon sa forma at sustansya nito? Well, anyway, yan po ay usapin ng politika. Gaya po ng mga nagmamaneho ngayon, wala na bang ibang balita? Well, so far, meron pa ho in the Senate. Naku, isa pa yan. Opo. Alam mo, Okay, ay, sige. naku. Senado. Ay, partner, magpasakop na lang talaga tayo sa aliens. Mga balitang nangyayari dito sa bansa natin. Well, at least alien di sa China. Puro puro pansariling interes. Huwag naman sa China, sa alien na lang. Oo. Pang sariling interest. Bakit? Sa Senado ba anong take mo? Sa nangyari kahapon, nag-aabang din ako. Hindi ako makapaligo Alam mo, dun pa lang Hindi sa ako makapaligo, Aaron. Oo. Kasi Nakatulog ka naman. Mag-aalas 5 na, standby pa rin yung sesyon ng Senado. Sabi ko, may something na hinihintay ko. Nag-suspend. Meron muna mga chika-chika, mga bla-bla-bla, etc. And then after that, nag-suspend ng session. Hinintay ko hanggang bumalik. Oo. Yun. Pagbalik, nakaupo na si Ma'am Lauren. Oo. Hindi ko lang alam kung kasama yung kanyang anak doon sa gilid. Wala. Wala Diba? ba? May world tour si Okay. Leviste. Si Leandro. Oo, si Leandro, si Oo, Congressman. nakaupo na siya at siya ang nag-adjourn at tawag sa kanya ni Majority Leader Zubiri, Madam President. Tama naman kasi siya ang presiding officer. Madam President. Yun. So the move to adjourn session until Monday next week. There being no objection, the motion is carried. Session will resume on Monday. Bang, bang, bang. Okay. So, Tawag daw doon ay term sharing, power sharing, yung sinasabi. Di ba may pinost si Senator Kiko? Yun ang caption niya, power sharing. Tapos yun din ang sinasabi ni Senator JV, term sharing. Pwede ba yun? So, hindi natuloy yung sinasabing pagpapalit ng liderato kasi nagkasundo among the majority members na mag-term sharing na lang daw po si Ginoong Soto at si Ma'am Lauren. Okay. Ikaw, ano ang iyong naiisip dito na term sharing na ito? Kung mangyayari man yan, wala pang konfirmasyon niya because everything must be confirmed sa plenary. Dismayado ako. Bakit? Kasi lumabas lang naman itong kunan naman na ito nung may lumabas na draft report. Di ba? Kung saan may mga pangalan ng mga kakasuhan at ilan sa mga kasamahan nila ay nakaupo ngayon sa Senado. And then a day after, di ba, meron na agad Senate ko. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Meron ba sila mga gustong pagtakpan dyan? Recommendation lang naman yun. At sabi, draft report pa lang naman, hindi pa naman final yun. Hindi pa man final, ganito na ang galaw. So ano ibig sabihin nun? Yun lang sa akin, parang dismayado ako. Bakit gano'n na nangyari? Saka yung mga nakapirma na ito sa akin lang ito, ito yung personal na opinion ko. Huwag nyo na i-quote dito, yung mga kasama ko dito. Nadismaya talaga ako. Lalo na dun sa... Sino ba yung kasama mo dito? Ikaw. Ako na lang to. Parang ang dami natin para pag dito, pinatawag ako dito may mga nakikita ba akong hindi mo nakikita? Hindi kasi 'di ba yung draft report, tapos may mga nakapirma, babawiin daw yung pirma. Bakit babawiin? Dahil
lumabas Mhm. na pumirma kayo Mhm. at mukhang implicated yung mga kasama nyo at posibleng makasuhan. Mm. Sa akin lang po doon sa mga unang nakapirma na halimbawa si Senator JV kasama dyan, Senator Win Gatchalian. Sino pa yung sinasabi na isang nakapirma? Tatlo yan sila na posibleng bawiin daw yung pirma. May isa pang sinasabi itong si Senator Ping Okay, Lacson so go na ahead. kasamahan. Go ahead. Bakit po may pagbawi ng pirma nung nalabas yung mga pangalan ng mga posibleng kasuhan? Hindi ba kayo naniniwala doon sa unang pinirmahan ninyo? Bakit? Yun lang ang sa akin. Tapos biglang may Senate ko. So mapapaisip ka talaga eh. Kung babawiin nyo ang pirma ninyo, ang iisipin ko ngayon, personal na interest ninyo. Ang inyong inuuna at hindi kami. At hindi ang for accountability na noon pa natin hinahabol. Yun lang naman ang sa akin dito, partner. Well, Dismayado talaga ako. Well, hindi po mga kapatid niya lulusot pag walang 11 pirma. Yun na nga. Ay, pwede mo ba ipaliwanag sa amin? Yun din ang gusto ko malaman eh. Bakit 11 na signatures ang kinakailangan? Most likely yan ang majority number Okay. doon sa committee report Oo. na kinakailangan. So kapag walang majority signatures doon sa mga miyembro ng komite, maaari mo yung iharap pero hindi siya official na committee report kasi hindi sinasang-ayunan ng majority members ng committee, and that is how it works there. So, well, again, mga kapatid, bago ho tayo tumuhay po sa mga mas importanteng balita actually, ito lang ho ang issue dyan, mga kapatid. Ano po, yung po sinasabi nga ni Chacha, para may mga kaugnayan yan dito sa timing baga ng committee report ni Senator Ping Lacson. Bottom line dito, yan po naman regular. Ngayon lang po mas madalas na nangyayari sa 50 kapulungan ng Kongreso. In the Senate, yan po pwedeng mangyari kahit every other week o kahit every week na change of leadership. Nangyayari po't nangyayari yan. Ang bottom line lang po dyan, ang dapat nating itanong sa ating mga kagalang-galang na ang lalaki po ng sweldo nila at ang dami ho nilang benepisyo, kahit na hindi sila pumasok, wala hong bawas sa kanilang sweldo, etc. etc. Ang tanong dapat dito ng mga nagmamanehong taxi driver, TMBS drivers, mga uri manggagawa po na nahihirapan sa buhay, ang tanong lang po natin dito is, ano ba ang purpose? Ano ba ang adhikain? Kung ang purpose po is to serve the people better, ay salamat. Pero kung ano ho ang purpose na maaari pang dahilan nga, ay kung ang purpose is to serve yung kanilang mga sariling vested interest, ano pa nga ho ba? Di ho ba? At yan po ang ating kinasadlakan. Yun ang ating unang katanungan dito. Ano ang purpose? Ano ang dahilan? Yan bang purpose ay para po sa kabutihan ng bayan o para ho sa inyong mga sariling interest? Think about it. Well, do we have to think about it? Alright. Parang alam mo na ang sagot sa tanong na yun. Alas 6:29 na pong ating tamang oras. Sa pagsisimula po nating diskusyon, Attorney Sal, ay ibinasura ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ideklarang insufficient in substance ang mga ito sa botong pinangungunahan ng mga kaalyado ng administrasyon. Sa unang reklamo na inihain ni lawyer Andre De Jesus, 42 mambabatas yung bumoto para sa pagbasura, habang sa ikalawang reklamo na isinulong naman nitong grupong makabayan ay 39 ang tumutol sa pag-usad nito. Dahil dito napigilan yung anumang bagong impeachment laban sa Pangulo sa loob ng isang taon. Ipinunto ng mga miyembro ng komite na kulang daw sa tiyak na facts, personal na aksyon ng Pangulo at matibay na ebidensya ang mga reklamo at nakabatay lamang daw ito sa konklusyon, hearsay at policy critic. Ayon sa kanila, hindi sapat yung mga aligasyon upang matugunan itong mahigpit na pamantayan sa konstitusyon para sa impeachment. Samantala, iginiit ng mga endorser ng reklamo na dapat sana ipinayagan ni Marcos na sagutin ng mga paratang at hindi isinara agad ang proseso. Nakatakdang isumite sa House Plenary ang ulat ng komite kung saan maaaring pagtibayin o baliktarin ng mga mambabatas itong desisyon. Attorney Sal, ano pong inyong reaction dito? Parang hindi ba expected na mangyari na talaga itong pagbasura sa impeachment? Kung matatanda mo, nung isang araw pa natin sinasabi na pupusta ako, hindi dismiss yan. Kung may pumusta sa akin, panalo na tayo. Talo na sila. Ayan. Gaya ng sinabi ko, ulitin natin. Regardless of whether that is sufficient in substance or not, walang mangyayari dyan. Kaya di ba sabi ko, mura-mura lahat yan.
i-dismiss siya. Ayan. At pag sinabi naman nila ang sufficient and substance, diretso sa plenary, talo pa rin. Ngayon binobola na naman tayo. Sabi niya, hindi pa naman tapos yan. Kasi magre-recommenda pa kami. At sa plenary, magbobotohan pa. Itong sinong pangalan nitong committee chairperson nito? Si Anong pangalan niya? ay, Congresswoman Jervil Luistro. Luistro, ito talaga. Oh. Pati kami pinagbobola mo masyado naman halata. Kahit na rekomendasyon nyo, i-dismiss o ituloy, talo pa rin. Pag ang recommendation i-dismiss, talagang di-dismiss. Kasi nga, nagdadrama lang kayo lahat dyan. Ang gagaling nyo umarte. Kung may award pa sa Best Actor and Actress, Attorney Sal, ako, baka panalo na to sila. Pero ikinatuwa ng Malacanang, Attorney Sal, ang desisyon ng Kamara na ibasura yung impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa palasyo na sunod ang tamang proseso at napatunayang walang sapat na basehan ang mga reklamo. Naritong ulat ni Cresilyn Catarong. Tuluyan ang ibinasura ng House Committee on Justice ang dalawang reklamong impeachment na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ideklarang insufficient in substance ang mga ito. Kaugnay nito nagpahayag ng pasasalamat ang Malacanang sa naturang desisyon ng Kamara. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, nasunod ang tamang proseso at nanaig ang katotohanan sa naging pagtalakay ng mga mambabatas. Dagdag pa ni Castro, malinaw na walang merito ang mga reklamong inihain laban sa Pangulo. Nagpapasalamat po tayo na nakita po ng mga mababatas kung ano po talaga ang katotohanan at doon po tayo lagi sa katotohanan. Nakita po natin na talaga wala naman pong merito ang nasabi mga complaints at miskin po ang Pangulo ay kumpiyansa na wala siya pong ginawang anumang impeachable offense. Sinabi ng PCO official na hindi napanood ni Marcos Jr. ang aktual na pagdinig ng Kamara dahil abala ito sa dalawang magkahiwalay na aktibidad. Gayunman, agad niyang ipinaalam sa Pangulo ang naging resulta ng proseso. Natuwa po siya. Ang sabi nga po niya ay nasunod ang proseso at yun naman din po ang gusto ng Pangulo. Masunod ang proseso at makita ang katotohanan. So sa ating mga kababayan, sana po ay nakita niyo po at inisa-isa naman po ng mga mababatas yung mga nasabing akusasyon at sana po yung napaliwanagan na at naging maliwanag sa kanila. Sa tanong kung inaasahan ng Pangulo ang naturang desisyon, lalo't wala pa umano itong binubuong legal team bago ang pagdinig, sinabi ni Castro na kumpiyansa ang Pangulo dahil alam nitong wala siyang ginawang mali at ang lahat ng kanyang naging hakbang ay naaayon sa batas. Binigyang diin din ni Castro na walang kontrol ang Pangulo sa magiging pasya ng House of Representatives. Nandiyan po yung ibang mga lawyers po, babanggitin ko na iba, si Atty. Dino De Leon. Nandiyan din po ang mga ibang constitutionalist na nagsabi na mahina po ang nasampa na impeachment complaints laban sa Pangulo. Samantala, may mensahe naman ang Malacanang sa mga naghain ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Mas maganda po na naliwanagan na sila, pero ang sabi ng Pangulo, let's move forward dahil ang gusto po niya ngayon ay tutukan ang ekonomiya at paano maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresilyn Catarong, SMNI News. Ayan, Attorney Sal. Let's move forward daw, sabi ni Yusek Castro. Una-una, tinitingnan ko yung kanyang press briefing. Parang naninibago ko sa mukha niya. Parang hindi siya nagpaayos ng mukha niya ngayon. Hindi nagpaayos ng buhok. Yung kanyang blouse parang ordinaryo lamang. Hindi siya yung dating Donita Clara. Donita Claire ang dating. Ordinaryo. Punta natin yung kasi sinasabi niya. Natutuwa na ako. Unang-una, dati niya nang alam na i-dismiss siya. Hindi rin po totoo na hindi nakikialam. Alam na ng mga nagbumoto na yan ang gusto ng Pangulong Marcos Jr. Kaya nga, dinismiss nila. Sinasabi ni Aling Clara, ngayon daw, nalalaman na walang batayan. Kahit pa nga may batayan yan, kahit may legal basis, hindi rin makakapasa sa inyo yan. Talagang naka-destino na yan na i-dismiss. Kaya ngayon, wala na. Isang taon na libre na siya. Hindi siya mapapayalan ulit ng impeachment complaint. Ayan. Kasi may 1-year bar. Ayan, Attorney Sal. Pero Attorney Sal, nananatiling mas marami ang hindi kontento
kaysa kontento sa performance ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay ayon sa pinakahuling survey na Social Weather Stations noong fourth quarter ng 2025. Sa survey na isinagawa nitong November 24 to 30, 2025, 40% ng mga Pilipino ang nagsabing sila ay satisfied sa Pangulo, bahagyang mas mataas sa 39% noong Setyembre. Pero 43% yung dissatisfied, halos kapareho ng 44% ng nakaraang survey. Yung natitirang 17% ay undecided. Dahil dito, nananatili daw neutral ang net satisfaction rating ni Marcos Jr. sa negative 3%, halos kapareho ng negative 5 noong Setyembre. Mas mababa ito kumpara sa positive 10 o moderate na rating niya noong June 2025, at sa kabuuan ang average net satisfaction ng Pangulo noong 2025 ay 0, mas mababa kaysa sa plus 25 noong 2024 at plus 41 noong 2023, Attorney Sal. So hindi pa rin nababago yung pananaw ng tao sa ating Pangulo, Attorney Sal. Your Kaya reaction? hindi na katakataka yun. Alam mo, Carlo, matagal na yan eh. Pababa ng pababa yan. Pababa ng pababa. Di ba yung kantang pababa ng pababa? Oh, Hindi natataas yan. Hanggang matapos ang termino niya. Boom! Natatapos. Ayan. Talagang bagsak. Ayan, Attorney Sal. Talagang pababa na po yung kanta na yun, Attorney Sal, parang pinasikat yun na isang grupo eh. Hindi na natin i-mention. Ito po, sa kabilang banda, ibinasura naman ng Korte Suprema ang petisyong kumukwestiyon sa legalidad ng Executive Order number 94 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para itong pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Yan ay dahil hindi pumasa yung petisyon sa mga pangunahing rekisito para ito ay dinggin ng kataas-taasang hukuman batay sa resolusyon na isinulat ni Associate Justice Samuel Garland. Ang ICI ay isang independent ad hoc fact-finding body na inatasang mag-imbestiga sa mga aligasyon ng anomalya sa mga flood control projects. Iginiit ng mga petitioner na nilalabag ng EO94 ang pantay na proteksyon sa ilalim ng batas, inaagaw ang kapangyarihan ng Kongreso at binabawasan ang otoridad ng Office of the Ombudsman at Commission on Audit. Saad naman ng Korte, mali ang paghahain ng petisyon dahil direkta itong isinampa sa Korte Suprema sa halip na sa mga mababang hukuman at sinabing paglabag daw sa hierarchy of courts doctrine ang ginawa ng mga petitioner nang wala silang ipinakitang dahilan para laktawan ang mga mababang korte. Sinabi rin ng kataas-taasang hukuman na hindi napatunayan ng mga petitioner na may aktwal na paglabag sa kanilang karapatan at hindi rin naipakitang sila ay direktang naapektuhan ng pagkakabuo ng ICI, Attorney Sal. Ano po ang inyong masasabi dito sa declaration ng Supreme Court? Ang problema doon sa nag-file eh. Mukhang walang karanasan mag-file ng mga petisyon sapagkat hindi nila sinunod yung procedure dapat sa lower court. O kaya, na-dismiss ka agad saka hindi rin napatunayan na merong nilabag sa salingang bata. Kaya dismiss. Ayan. At sa iba na namang sa ibang issue naman, Attorney Sal, balik tayo sa issue ng SALN. Dahil iginagalang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang polisiya ng Kongreso pagdating naman sa paglalabas ng SALN ayon sa Malacanang. Samantala, inihayag ng palasyo na hindi makikialam ang Pangulo sa panukalang no work, no pay para sa mga mamabata. Si Cresilyn Catarong para sa balita. Nilinaw ng Malacanang na nananatiling matatag ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa prinsipyo ng transparency at accountability sa kabila ng ulat ng Office of the Ombudsman na nahihirapan itong makuha ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALNs ng ilang mambabatas na iniimbestigahan. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, malinaw ang direktiba ng Pangulo pagdating sa bukas at tapat na pamamahala. Gayunman, iginiit niya na may kanya-kanyang patakaran ang bawat sangay ng pamahalaan na kailangang sundin. Maliwanag po na ang gusto po ng Pangulo ay transparency and accountability. Pero may kanya-kanya pong rules na sinusunod ang bawat departamento. Meron po tayong separation of powers na tinatawag at kung ano man po ang rules ng House of Representatives or Kongreso patungkol po dyan, yan po ay ginagalang ng Pangulo. Kasabay nito'y binigyang diin niya na hindi maaring panghimasukan ng Malacanang ang mga proseso ng ibang sangay ng pamahalaan. So, iniiwasan po ng Pangulo na magkaroon ng executive overreach. Sa ibang usapin, nilinaw ng palasyo na hindi makikialam si Pangulong Marcos Jr. sa panukalang no work, no pay policy para sa mga mambabatas. Kabilang ang mga senador at kongresista na inihain ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos.
pahayag ni Castro, iginiit ng Pangulo na ang paggawa ng batas ay tungkulin ng lehislatura at hindi saklaw ng ehekutibo ang pakikialam sa mga panukalang tinatalakay sa Kongreso. So mukhang hindi pa po sila nag-uusap patungkol po dito dahil nabigla siya na may proposal si Congressman Sandro. Pero ang sabi lamang po ng Pangulo, trabaho po yan ng babatas at hindi po siya makikialam kung ano po ang mangyayari kung ito'y magiging batas at kung ano lang po ang ihahain sa kanya at mababasa niya, yun lamang po ang kanyang aaralin. Ipinaliwanag din ni Castro na may positibong layunin ang panukalang no work no pay lalo na sa pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Maganda po ito dahil po para malaman naman nila na ang mga taong hindi nagtatrabaho ay hindi naman dapat na makinabang sa pondo ng bayan. Pero muli, inuulit natin ang sinabi ng Pangulo, hindi po niya saklaw ang paggawa ng batas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Creseling Catarong, SMNI News. Ano po ang masasabi nyo sa ulat na yan, Attorney Sal? Oh, gumanda na naman ang ayos niya. Mukhang magdita na naman ang dating. Oh, ganyan ka palagi. Ganyan ka palagi, Aling Clara. Para kahit na puro kabaldas na gano'n sinasabi mo Mas maganda ka sa screen. Anyway, alam naman na natin na puro kasinungalingan yun, sinasabi niya na hindi nakikialam. Ang Pangulo, yan ang talagang nature ng sistema natin. Isa lamang presidente talagang hindi nakialam dyan. Yung Presidente Duterte. Nagpalit ng speaker na hindi niya alam. Nung bumaba siya dyan sa batas ng pambansa, dun sa kanyang zona, natatandaan niyo. Biglang wala na, iba ng speaker, di na si Alvarez. Gloria mga paglalaro. Yun na. Pero ang ordinaryong kalakaran, yan talagang mga presidente, nakikialam yan. Yan ang sistema. Kaya kahit anong paliwanag ni Aling Clara, wala naman naniniwala. Minsan naaawa ako sa kanya. Kadalasan. Kasi pilit niyang ipagtatanggol ang hindi pwedeng ipagtanggol. Defending the indefensible, mahirap yun. Kailangan sikmurahin mo lahat kahit di ka naniniwala.